5, verse 21 to 26. Narinig nyo na noong unay iniutos sa mga tao na huwag papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa salidrin. At sino mo magsabi sa kanyang kapatid na ulol ka, ay mapapas sa apoy ng impyerno. Kaya, kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Tsaka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ay ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat di mo nababayaran ang kahuli-hulihang pusin. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, palakpan po natin ng malakas ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Praise God. At pwede na po kayong magsiupo mga kapatid. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayan. Actually, ang gospel na ito ay napakahaba. Kasi hanggang verse 17 to 37. Kaya pumili na lang ako ng yung talagang pagtutuunan natin ng pag-uusapan ngayon. Kagabi kasi ang ibinahagi ko sa isa kong hinayuan ay yung panunumpa. Swearing or using the name of heaven and earth and Jerusalem para lang mag-swear ng oath or panunumpa, mga kapatid. Ngayon naman, ang pag-usapan natin, bakit importante sa Diyos yung pag-control natin ng ating pong emotion, lalo na po kapag tayo ay nagagalit. Maraming mga tao na akala nila ay mas righteous, mas mabuti silang tao compared sa iba dahil wala pa silang nakocommit na crime, lalo na yung murder or pagpatay, mga kapatid. Akala natin dahil hindi pa tayo nakakapatay ng tao, literal, mas mabuti tayo. Pero kung titingnan natin yung standard na ibinigay ng Lord ay masyadong mataas. Kasi yung magsabi ka lang ng raka or ulul ka ay mapapasa apoy na ng impyerno, o yung mag-isip ka lang ng paghihiganti ay parang pinatay mo na yung tao. Isipin niyo yun, ini-imagine mo pa lang, pinagpaplanuhan mo pa lang, pero nagkakaroon ka na ng kasalanan. Nagsisimula ng mabuo yung kasalanan sa iyong puso. Amen? So malinaw dito sa ating binasa that Jesus raises the standard. So hina-highlight ng Panginoon na ang kasalanan hindi nangyayari sa action lang. It begins with our heart. Basta plinaano mo na, nagkakasala ka na. So ganoon kataas yung level ng standard ng Panginoon kapag meron tayong pagkamuhi sa ating pong kapwa. So yung utos ni Lord ay ni-raise niya yung level from hand to heart. Kasi sa Old Testament, nakakapatay ka gamit ang iyong kamay, 'di ba? Si Cain, paano niya pinatay yung kanyang kapatid? Sa pamamagitan ng pagpukpok niya ng bato. Pero ang totoo, bago niya pa pinukpok ng bato ang kanyang kapatid, ay nagsimula na gumapang yung kasalanan sa puso niya. Nagkaroon siya ng inggit kay Abel.
No, nagkaroon siya ng pagseselos, mga kapatid. So, from behavior to attitude. From law to inner righteousness. Kasi, nung nagkaroon na ng batas na hindi ka pwedeng pumatay, so na-control, mga kapatid. Kasi nung wala pang batas, okay lang pumatay. Kasi wala naman silang batas na sinusunod eh. Pero nung naibigay na yung 10 Commandments na hindi kayo basta-basta pwedeng pumatay. Diba? Isa yun sa 10 utos ng Diyos. Kaya na-control yung walang habas na pagpatay. Pero, sabi ng Lord, hindi nakakapatay ka pa rin once na matalim ang iyong tingin. Once na iniisip mong lasunin yung kapitbahay mo, pumapatay ka na nun, nagkakasala ka na nun. No? So God looks beyond murder and He examines the heart of the people. So una, sin begins in the heart, mga kapatid. Sabi ng verse 21, you have heard that do not murder, but I tell you that anyone who is angry with a brother will be subject to judgment. So, ina-expose ng Panginoon yung pinag-uugatan ng kasalanan sa pagpatay. Ito ay nagmumula sa anger, sa galit, mga kapatid. So, ang isang tao na nakakakomit ng murder, mga kapatid, hindi yan nagsisimula sa weapon. Nagsisimula yan sa greed, sa inggit, sa galit, sa bitterness, or sa selos. Kasi wala namang matinong tao na bigla ka na lang babarilin, di ba, nang walang dahilan. Wala naman sigurong matinong tao na bigla ka na lang sasaksakin. Maliban na lang sa addict na lugaw na yung utak na basta ka na lang napagtripan. So murder is an anger fully grown. Ito yung namalagi sa puso mo na hindi mo namalayan, na na-feed na yung yung utak mo, nalaso na yung utak mo, araw-araw mo siyang iniisip hanggang nagawa mo na nga. Amen? Hindi naman siya yung pagising mo, bigla mo na lang sinakal yung katabi mo. Hindi eh. Araw-araw, mayat-maya, gabi-gabi mong iniisip yung iyong gagawin. Sabi ng James 1:15, sin grows and produces death. Ang kasalanan, kapag napabayaan na lumago, ito ay nauuwi sa kamatayan. Pag pinabayaan mo yung kasalanan na makapanaig sa'yo. So, anger destroys the soul. Hindi lang yung physical ang hinaharm niya, kundi pati yung ating pong soul, mga kapatid. Because anger starts with our heart. Amen? So, hindi lang po pagpatay sa pamamagitan ng physical, kundi sa pamamagitan po ng mga insulting words, hurting words, mga kapatid. Yung pagsasabi ng siraulo ka, yung pagsasabi ng ikaw ay, yung mga hindi ko naman pwede kasi sabihin yun eh. Basta mga taong nakaka-degrade ng value ng iyong kapwa. Or calling someone a fool. Yung fool nga eh, mababaw pa na translation yun eh. Kundi yung mga salita na alam mong makapagpapababa sa dignidad ng isang tao at nakaka-offend. Amen? So, yung pagsasalita kasi ng mga ganon ay parang character assassination. No? Kasi nililabel mo ang isang tao every time na siya ay iyong sinasabihan ng hindi maganda. Kasi tayo ay created by God's image. So nagkakasala tayo kapag iniinsulto natin ang creation ng Diyos. Amen? Parang kunyari, nagluto ka, tapos sabi nung asawa mo, kahit aso, di kakainin yan eh. Di ba? Alala ko nung isang araw, bumibili ako ng ulam. Habang bumibili ako ng ulam, may isang alin na lumapit. Sabi ba naman, ano kaya ang pwede dito sa aso? Di, parang
nakaka-insulto dun sa tindera, sa nagluto. So parang na-insulto na rin ako kasi ako bumibili ako ng ulam eh. So ano ba yun? Pagkain bala ng aso yun? Diba? So, sabi ko dun sa tindera, sabi ko, ba't di kayo react? Parang, sabi yun, nabigla din ako eh. Sabi ko, kung nanay ko yun, sabihin nun, doon ka bumili ng dog food. Di ba? Kasi ang dog food sa aso yun, kikita mo yun eh, karinderya yun, tapos sasabihin mo, kahit pa sabihin natin pang-ulam ng aso, pero siyempre, nakaka-offend yun sa nagluto, di ba ho? So, ganun din, kapag nilalait mo at minumura mo ang tao, nagkakasala tayo, hindi lang dun sa tao, kundi sa Diyos, because He was created by His image, mga kapatid. Amen? Sabi po ng Proverbs 4:23, ang puso mo ay ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So, relationship matter more than religious acts, mga kapatid. So, sabi po ng Panginoon, sa verse 23 to 24, leave your gift at the altar and reconcile. So, bago ka mag-worship, bago ka sumamba, ay makipagkasundo ka muna doon sa tao na merong sama ng loob sa iyo. So, ano po ang ipinapakita ng Lord sa atin? Na mas mahalaga sa Kanya yung reconciliation kesa religious ritual. Amen? Maraming guilty dyan sa atin kasi pwede tayong magpanggap na naglilingkod, nagsiserve sa altar, nagsiserve sa Diyos, pero hindi mo maserba ng kape yung taong yun. Kasi sabi mo baka ibuhos ko pa sa kanya. Amen? So sabi po ng Panginoon, stop mo muna yung worship mo and leave your offering and fix your relationship. Amen? Bakit po ganun ang utos ng Panginoon? Because we cannot worship God while we are hating people. Hindi ka pwedeng sumamba sa Diyos tapos namumuhi ka sa iyong kapwa. 1 John 4:20, whoever hates his brother cannot love God. So anong context nun? Kung di mo nga mamahal ang iyong kapwa, nakatabi mo lang o nakikita mo, nakakasalubong mo, paano mo nasasabing minamahal mo ang Diyos na hindi mo nga nakikita? Amen? So, whoever hates his brother cannot love God. Kasi, ang Diyos na sinasamba mo at pinaglilingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Tapos, namumuhi ka. Amen? So, true worship requires a clean heart. True worship requires a clean heart, mga kapatid. Hindi po nai-impress ang Diyos sa ating offering, kahit iyan pa ang pinakamalaki. Hindi rin siya na-i-impress sa ating, kung kahit ikaw ang may pinakamataas na tono. Hindi rin siya na-i-impress kahit na mamigay ka ng grocery dyan. Kung hindi po pure and clean ang heart natin, mga kapatid, ay baliwala po ang lahat. Amen? So ano po ang tinitingnan ng Panginoon? Yung ating pong humility, yung ating pong pagpapatawad, at yung kagustuhan natin ng kapayapaan, yung paghahanap natin ng kapayapaan. Kasi minsan nga magulo ka na nga sa bahay mo tapos yung gulo dadalahin mo pa sa gawain. Di ba ho? Kaya minsan yung mga umaattend, naguguluhan na rin sila. Sabihin nung umaattend, dami ko nang problema, pagdating pa sa gawain na to, puro problema rin pala. Sila hindi nagkakasundo. Ito na nga yung dapat, ito na yung pahinga mo Di ba? Kaya ito ang iyong pahinga, kasi may pumapagod sa'yo. Pero kung pagdating dito, pagod ka na, tapos mas lalo kang na-drain dahil sa kung ano-anong issue, hindi tayo nakakatulong sa
pagpapalaganap ng gawain ng Diyos. Nakakasira pa tayo, mga kapatid. So, settle conflict. Kung tayo ang nagkasala, ask for forgiveness. Hindi naman natin ikakabawas ng ano yun eh. Kung sa lalaki, pagkalalaki, hindi ikakabawas ng ganda kung ikaw yung magpapakumbaba. Kasi minsan nilalamon tayo ng pride, mga kapatid. Ang lagi natin sinasabi, mauna muna siya. Diba? Pag nauna siya, edi susunod na rin ako. Paano kung di siya nag-touch mo? Edi hanggang namatay na lang kayo, nanigas na lang kayo, na hindi na kayo nagkibuan. Diba? Minsan ganun eh. May mga kapatiran na akala mo okay sila, hindi pala. Kaya minsan, magkakwentuhan kayo, mararamdaman mo eh, biglang pag dumating yung isang choir, isang sister, biglang tatahimik. Alam mo na yun eh. Yun yung topic. Kapatid. No? So, reconciliation must be urgent, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon sa verse 25 and 26, settle matters quickly. Makipagkasundo agad. Huwag mo nang hayaan na iakyat pa sa barangay, iakyat pa sa ibang tao. Kung ang problema ay nandoon pa lang sa bahay o sa gawain, sa simbahan, ayusin na doon. Hindi na kailangan pang makarating kung saan-saan. Naalala ko dati. Meron akong mga kasamahan na nagsuntukan. Nagsuntukan dahil yung isa hindi nakaganti, hindi nakatama. Gusto niyang bumawi. Kasi yung isa magaling manuntok eh. Di siya nakatama. So, gusto niyang bumawi, gusto niyang kasuhan. So, sabi naman nung mas makakataas, di ba kayo nahihiya sa mga ginagawa niyo? Susuntukan kayo, magkakasuhan kayo. Sige, pag tinuloy niyo yan, parehas kayong tanggal. Kasi ano yun eh, kakalat yun eh. Parang sabihin, ganun pala mga preacher ng sila nagsusuntukan. So, yun, nasupil agad, mga kapatid. Kaya, kailangan mong i-settle agad. Diba? Hindi mo pwedeng pabayaan ng matagal. Kasi kapag hindi siya na-settle, hindi mo napag-ayos, hindi nahupa ang galit, at tumagal yung panahon, baka yung isa ay makapag-isip ng plano kung paano maghihiganti. Diba? Ginawa mo pala sa akin yun sige, babawian ko naman yung asawa mo. Parang ganon, kapatid. So, delayed reconciliation brings consequences. Kaya sabi ng Panginoon, gawin nyo agad, magpatawaran, at huwag nang i-delay. Kasi kapag na-delay ang pagpapatawad, ang forgiveness, mga kapatid, it creates division. It creates division. Mapapansin niyo yan eh. May magkabilang grupo. Pag ikaw minsan wala ka namang kamalay-malay, nakita ka lang na kakwentuhan, biglang galit na rin sa'yo. Akala, alay ka. Yung alay, sa Tagalog ng alay, yung kakutsaba. Pero nakikipagkwentuhan ka lang naman. Amen? It creates division and it creates distraction. Sabi po ng Ephesians 4:26, do not let the sun go down while you are angry. Huwag niyo hayaang lumubog ang araw na kayo ay may galit. And pride delays peace. So, nagkakaroon siya ng conflict kasi hinahayaan nga natin na mangibabaw yung pride eh. Sa halip na humility. Christian tayo eh. Sinasabi natin na hindi, ako nga ang tama eh. Oo, tama ka na nga, kaya tama na. Tama ka na, ayaw mo pang tumigil, di ba? may mga ganun eh. Di ba?
Hindi, bakit ako magsusorry dyan? Parang mas matanda ako dyan. Pero alam mo naman sa sarili mo, may pagkukulang ka rin. So ano yun eh? Pride yun. O kaya, inihintay mo kung sino yung mauuna. Dapat paunahan ng pagsusorry. Eh hindi eh, iba talaga pinanindigan na yung pride hanggang nauna na siyang namatay. Di ba? Amen? So, kingdom righteousness goes beyond external obedience. Kasi ang mga Pharisees na nagtuturo na huwag kang papatay, nakapokus lang sila dun sa sa word na, basta huwag ka lang pumatay. Ano lang yun? External obedience. Hindi nila nauungkat yung ugat na bakit mo gustong patayin? Si Lord, pumupunta siya dun sa pinagmumulan ng motibo ng tao ng pagpatay, yung puso. May problema ang puso mo. Kapag na-open ka, kapag nasagasaan ng ego mo, gusto mong pumatay o gusto mong gumanti. Amen? So, sa mga Pharisees, basta di ka pumatay, okay yon, righteous yon. Pero kay Lord, hindi ganon. Hindi ka pumatay physically, pero ang puso mo ay gustong gumanti, nagkakasala ka. Amen? Ang turo ng Panginoon, no hatred. Na nasaktan ka, chinismis ka, ano pa ba, ginawang ka ng hindi maganda, nagtaksil, nagsinungaling sa'yo, pero hindi ka nagkikimkim ng galit. Para kay Lord, yun yung righteousness. Yung hindi ka nagbabalak na gantihan yung ginawa sa'yo na masama. Amen? So, ang standard po ng tao na pinaghaharian ng Diyos is the purity of the heart. Pure na puso, mga kapatid. Kasi kapag hindi pure ang puso mo, ang mo talaga, lintik lang ang walang ganti. Diba? Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Parang ganun lagi ang natin. Kaya, hindi natatapos yung ating gantihan, mga kapatid. Kami nga, minsan ng asawa ko, pag meron kaming tampuhan, hindi na gaya ng dati na na pinapatagal. Kasi bandang huli, kami rin naman magkatabi. Di ba? Sabi ko nga sa kanya buti hindi ka na topakin. Kasi dati konting kibot, lagi kang galit. Pag nasa labas ako, pauwi ka, parang gano'n. Sabi niya, hindi na kasi dami ko nang ginagawa. Dami niya na kasing trabaho Wala na siyang time na na mainis sa akin. Minsan yung tao na naglilingkod sa Panginoon, nakokontrol niya na yung kanyang emotion. Amen. So, ang ino-offer talaga sa atin ng Panginoon is the inner transformation. Hindi lang yung behavioral na na pagpipigil. Di ba? Sabi po ng Matthew 5 verse 20, righteousness must exceed. Hindi, iba to. So, Christianity is not behavior modification. It is a heart transformation. Tingnan po natin yung sinasabi ng Matthew chapter 5 verse 20. Sinasabi ko sa inyo na kung ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo paghaharian ng Diyos. So yun nga, kasi outward lang yun outward obedience. Basta hindi ka pumatay, okay lang yun. Pero yung kaluluwa nila, halos gusto nang sakalin yung taong kinamumuhian nila. So ano po ang solution po ng salita ng Panginoon sa pagkagalit? So, hindi lang po ine-expose ng Lord yung kasalanan ng puso ng tao,
but He offers transformation, mga kapatid. So ano po yun? Alalahanin natin na pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Christ forgave us first, so we must also forgive. Kung tayo po ay pinatawad po ng Panginoon, God forgave us, mga kapatid, dapat din nating ofera ng forgiveness yung mga taong nakasakit or naka-offend ng ating damdamin. Romans 5:10, we were reconciled to God through Christ. So, ano pa po yung solution po ng salita ng Diyos sa pagkagalit, mga kapatid? A changed heart. Pagbabago po ng puso, mga kapatid. So, a changed heart produces peace. At ang tanging makapagpapalit lang ng laman ng puso natin, pagkagalit, pagkamuhi, sama ng loob, ay tanging ang banal na Espiritu lamang. Amen? So the Holy Spirit produces love, patience, gentleness, and self-control. Pag wala po ang ministry ng Holy Spirit sa buhay natin, mabilis talaga tayong magalit. Lalo na kapag may impluwensya ka ng alak. Lalo na kapag may impluwensya ka ng drugs. Amen? Alam nyo, may kwento ko lang Noong January, nagbagyo kami. Yung asawa ko kasi, bata pa sila, hindi sila naka-experience nung pinapasyal-pasyal So, nung may trabaho na siya, medyo kaya na namin, parang gusto niya ring maranasan na magkaroon ng family bonding. Kasi galing siya sa broken family, parang ganon. Actually, hindi naman broken kasi maaga kasi namatay ang tatay ng asawa ko. Parang 5 years old pa lang siya, wala na siyang tatay. Kaso yung mama niya ay yung maaga kasing nag-asawa yun. Kaya parang siya yung teenage pregnancy, parang gano'n. Siya yung nakadami siya nagkaroon siya ng kapatid na isa pa, pero hindi rin nag-success yung parang palit-palit lang ng boyfriend. So parang nakikita ng asawa ko habang lumalaki siya, parang yung nanay niya, papalit-palit lang ng karelasyon, parang gano'n. So, hanggang yun, nakapag-asawa na siya, ganun pa rin. Ngayon, pumunta kami ng Baguio para makapag-family bonding. Alam niyo yun, ang intensyon niya ay maging masaya ang bakasyon, di ba? Family bonding. Kaso ang nangyari parang masaya ka na pero may naisama kang panira. Parang ganun. Yun yung kinakasama naman ngayon ng kanyang nanay. Parang ganun. Ayaw kasi sumama, pinilit nilang sumama. Hindi, pagdating doon, nag-aalburuto. Kasi ayaw nga sumama sinama kasi nila. Kaya nung nandoon na, iba na yung timplada. So, sabi nung driver, kasi nag-upa kami nag-rent kami ng van, sabi nung driver, "Sir, hindi ka sumasama kasi syempre pupunta kayo ng mga ng iba't ibang mga pasyalan doon." Hindi siya sumasama, nagpapaiwan siya sa van. Hindi rin siya kumakain. Pag kumakain kami, di siya sumasama. Parang nga siya, killjoy. Sabi ng driver tuloy, "Sir, di ka sumasama, di ka nagpapapicture, di ka nakikibanding, di ka rin kumakain. Parang, ba't ka pa nagbagyo?" Di ba? Ba't ka pa sumama? Tapos nung minsan, di may pupuntahan kami na sabi ko, di ka na naman sasama. Magko-coordinator ka na lang kasi yung driver may kasamang coordinator. Ang coordinator, yung
Yung sasamahan kayo na, ito po yung ganito, ito yung ganyan, tapos ipe-prepare yung pagkain nyo. O, yun, coordinator tawag doon. Na-open sa sinabi ko. Kaya pala, ang talim ng tingin sa akin. Kaya pala, di ako kinikibo kahit kinakausap ko. Dahil lang sa word na magko-coordinator ka rin. Di ba, parang napakababaw naman nun, di ba ho? Hanggang sa nung nakauwi na kami, natapos na yung 2 araw na pamamasyal na ganun siya, hanggang nakauwi na kami sa Floodway. Ayun na. Nung nakauwi na, di umuwi na rin sila sa lugar nila. Andun na, naka-receive na yung asawa ko ng ng mga message. Pinagmumura kami. Pinagmumura kami. Nagulat yung asawa ko kasi bakit? Anong dahilan? Dahil lang doon na sinabi kong gusto mo mag-coordinator. Yun lang ang reason, mga kapatid. Yun lang. Pero ako, di ko na pinansin kasi wala namang bilang yung ganun. Di ba? Di ba? Walang kwentang patulan yung ganun, mga kapatid. Sabi ko sa asawa ko, hayaan mo na yan. Di ba? Kasi maganda nang nangyari yan para yung mga taong di makakatulong sa pag-angat mo, inaalis na ni Lord. Kaya di na tuloy sila makapunta sa amin. Pupunta pa ba sila sa amin? Ganun na yung ginawa nila. Di ba? Kaya, ang tao po na hindi sa salita ng Diyos. Kumbaga ako, inuunawa ko kasi nga sila, iba yung nila. Iba yung buhay nila, iba yung lifestyle nila. Hindi nila ako gusto. Okay lang. Hindi ko rin naman siya gusto Di ba? Kasi, kaya hindi niya ako gusto. Kasi hindi ako nagpapainom. Yun lang yun, mga kapatid. Hindi ako nagpapainom. Ang gusto niya, yung isang yung isa niyang manugang. Kasi malakas magpainom. Ako din naman ako manginginom kasi, mga kapatid. Wala akong pleasure sa inom. Pagkain, oo, pero inom wala, kapatid. So, yun lang yun. Na wala. Kasi, pangit naman kung preacher ako tapos manginginom ako, di ba ho? Iba yung ko talaga iba yung way of living ko. Kaya, pagkasama nila ako, para silang asiwa sa akin. Hindi naman ako suplado, binabati ko naman sila, minamanuhan ko pa nga siya bilang tanda ng paggalang pa. Diba? Wala ganun talaga Magagalit sa'yo talaga kapag hindi mo ka-espiritu. Ibang espiritu kasi yun Kasi talaga siya, parang sinaniban siya ng bad spirit. Kapatid. Basta iba talaga. Hindi naman siya dating ganun. Bigla na lang nagkaganon. So, tayo, hindi ko na iniintindi kasi mas kailangan mong unawain di ba? Di ba? Hindi naman ako masyadong nasaktan. Kasi nga yun walang bearing sa akin yun galing sa ganong nonsense patulan yun mga kapatid. So, yun na lang. Wala akong balak na maghiganti or kung ano pa man. Hindi ko rin siya chinat, bahala sa kung ano yung gusto niyang sabihin sa amin. Basta ako inuunawa ko siya, na bilang isang taong hindi pa naliliwanagan. Pinagpe-pray na lang namin, mga kapatid. So, yun lang ang natin ang pwede nating magawa sa mga taong nagkakaroon ng hidden hatred sa atin. Kasi may mga tao talaga na hindi mo alam na nagagalit sa'yo ng walang rason na maayos, di ba? Buti sana kung may reason. Yun naman, dahil lang sa word na coordinator, magagalit ka sa akin. Si nanay, coordinator yan, hindi naman siya nagagalit. So yun nga, kasi nga, lack of understanding, mga kapatid. Amen? So, tanungin po natin yung ating sarili. Ako ba, may kinikimkim ba akong galit? Is there any anger in my heart?
Or is there someone I need to forgive? Kasi kung meron, wag na nating patagalin. Amen? No? At hayaan natin na tabasin ni Lord yung itinatanim ng kaaway na mga pagkamuhi, pagkagalit. Wag nating hayaang tumubo. Amen? Kasi tayo bilang lingkod ng Diyos, kailangan palagi nating ipinapasiyasat ang laman ng puso natin. Tayo pa ay magsitayo sa presensya ng Panginoon. Lord, release our anger and we seek for peace, O God. Lagi naming hinihingi ang transformation sa aming pong mga puso. Hallelujah.